Father, we love you. We acknowledge your presence in our midst today. At naniniwala ako, Panginoon, na ikaw ay kasama namin, mangungusap ka sa aming mga puso. Gamitin mo ang salitang ito, Panginoon, and divide it into thousands of different ways so that each and every one of us will benefit from it. Dalangin ko, Panginoon, na iyong salita na hindi lang inspirational, kundi transformational ang makapagpabago po ng aming mga buhay. Hindi po aksidenteng dinala mo kami sa lugar na ito. Naniniwala kong nasa isang appointment po kami kung saan ma-encounter po namin ang iyong presensya. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Proverbs 24 verse 16. In case nakalimutan nyo, we are on a brand new series called Kingdom Lens. This is week 2 of our series today. And last week we talked about everyday miracles, reminding each and every one of us na marami pong mga bagay sa ating buhay na kung tayo lang ay magiging intentional, makikita po natin that every moment is a gift from God. If you haven't listened to that yet, abangan po ninyo sa ating YouTube channel. And now we are on our second installment of a brand new series, Kingdom Lens. How many among you are excited? Proverbs 24 verse 16. For the lovers of God may suffer adversity and stumble 7 times. But they will continue to rise over and over again. But the unrighteous are brought down by just one calamity and will never be able to rise again. Let me repeat that. For the lovers of God may suffer adversity and stumble 7 times. But they will continue to rise over and over again. But the unrighteous are brought down by just one calamity and will never be able to rise again. Ang ating pong mensahe ngayon ay pinamagatang kong fail forward. Fail forward. Everybody put that in the chat. Say it like you mean it. Fail forward. Isa sa mga benepisyo, mga kapatid, ng pagiging anak ng Panginoon at pagkilala kay Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, maklaim po natin ang mga pangako ng Diyos sa atin. Sino sa inyo ang excited na maranasan at makita po ninyo ang katuparan ng mga pangako ng Diyos sa inyong buhay? Naniniwala ko lahat po tayo. Pero alam po ba ninyo na ang pangako ng ating Panginoon ay hindi lang basta personal na pangako? May mga pangako ang Diyos sa Biblia na hindi lang personal kundi national. Pag sinabi kong national, pangbuong bansa. Pinangako sa nation of Israel, may mga pangakong naniniwala kong para sa atin na mga mananampalataya ng Diyos. Pero bukod sa pagiging national, may mga pangako din ang Diyos na global para sa buong mundo. Para sa lahat ng mga taong naglagak na kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. So ang pangako ng Diyos pwedeng personal, pwedeng national, pwedeng global, pero pwede ring generational. Na ang pangako ng Panginoon can transcend generations. Ibig sabihin, ang pangako ng ating Panginoon ay hindi lang nagsisimula nung ipinanganak ka at nagtatapos noong namatay ka. Ibig sabihin, may mga pangako ang Diyos that is bigger than your lifetime. Makakamatayan mo na, tuloy pa yung pangako ng Diyos, hindi ka pa pinapanganak, may ipinangako na ang Diyos. So may mga pinangako ang Diyos sa mga nauna sa atin na akala nila'y tutuparin ng Diyos sa kanilang timeline pero hindi nangyari, pero natupad sa timeline natin. At may mga pangako rin naman ang Panginoon sa iyo na posibleng hindi niya tutuparin in your timeline pero tutuparin ng Panginoon sa lifetime ng iyong magiging anak o magiging apo. Ibig sabihin, kung ganito ang senaryo na ang pangako ng Diyos ay pwedeng generational, pwede po pala na lahat ng mga experiences natin ay gagamitin ng Panginoon para i-fulfill ang kanyang pangako na mas malaki pa kesa sa atin. Ibig sabihin, may mga pangako ang Diyos na hindi lang para sa iyo, hindi lang para sa magulang mo, hindi lang para sa magiging apo mo, kundi even to the generations that is to come. Katulad po ng mga Hall of Faith na idinitalye po sa Hebrews chapter 11. Ito po yung mga biblical heroes mula kay Abraham, kay Moses, hanggang kay Ruth, hanggang sa mga taong kilala natin bilang mga Kristiyano. Pinag-aralan natin ang kanilang buhay, na-inspire tayo sa kanilang mga story. Pero alam niyo po ba na may mga pangako ang Diyos na hindi natupad sa kanilang timeline, pero tinupad ng Panginoon sa kanilang anak o kanilang apo? As sabi ng Hebrews chapter 11 verse 13, all these people, referring to all the people na binanggit sa Hebrews 11, all these people were still living by faith when they died. Bear that in mind. Highlight this part. They did not receive the things promised. They only saw them. They welcomed them from a distance, admitting that they were foreigners and strangers on earth. Now look at this.
Ang sabi ng scripture, itong mga taong ito, pinangakuan ng Panginoon, pero kahit hindi pa natupad yung pangako ng Diyos sa kanila, nanatili silang tapat hanggang sa ikinamatay na nila. Hindi pa rin natupad. At sabi ng scripture, may mga pinangako ang Diyos na hindi nila natanggap, nakita nila, they welcome them from a distance, pero kaya hindi ho sila nag-waver sa pananampalataya nila kasi aminado sila at aware sila na hindi naman talaga dito ang kanilang final destination. Tayo po'y alien at foreigner dito sa mundong ito kasi ang tunay na tahanan natin ay kasama natin ang Ama doon sa kalangitan. Hallelujah. Katulad ni Abraham. Si Abraham po ay pinangakuan ng Panginoon na ang kanyang descendants ay magiging kasindami ng bituin sa langit at buhangin sa may karagatan. Although may mga pangako ang Diyos na natupad sa kanyang timeline, katulad ni Isaac, pero namatay si Abraham na hindi niya nakita yung fulfillment na ang kanyang magiging descendants ay kasing dami ng bituin sa langit at buhangin sa karagatan. Nakamatayan niya, pero hindi ibig sabihin hindi ng Diyos tinupad. Si Moises, for example, si Moses pinangakuan din that he will be brought from sa slavery, from wilderness, papunta sa lupang pangako. Pero alam natin ang storya. Because of his sin, because of his disobedience sa ating Panginoon, he never made it to the promised land. At sino ang nakapunta dun sa promised land? Hindi nga yung generation na lumabas, kundi yung mga naging anak at apo nila ang nakatapak doon sa pinangako ng Panginoon. Pinangako ng Lord kay Abraham, pinangako ng Lord kay Moses, pero hindi sila nakatungtong sa promised land. Sino nakatungtong? Yung kanilang mga naging anak at kanilang mga naging apo. In fact, nung nakarating sa edge ng promised land ang nation of Israel, sabi ng scripture na nag-send si Moses ng espiya, one representative for every tribe, para tiktikan talaga yung promised land kung totoo nga ba talaga yung pinangako ng Diyos, na ang lupang ito is actually a land flowing with milk and honey. Are you still with me? Ayun sabi ng scripture, yung 12 spies na ito, 40 days na nag-stay, more than 1 month silang naging residente in essence doon sa lupang pangako. Pagbalik nila, nagbigay sila ng report. Ang sabi ng 10, naku, hindi natin kaya. Masyadong malalaki ang mga higante na naroon. In fact, may report sila sa Numbers chapter 13, verse 28. Ano po ang sabi dito? The people who live there, ito ang kanilang report, are powerful. The cities, fortified. And the cities are very large. In essence, alam kong nangako ang Panginoon na itong lupang ito ay sa atin. Pero tingnan nyo, yung lupa na yan, may mga nakatira na. At yung nakatira, hindi mo basta-basta mapapalis. Ang kanilang mga syudad, malalaki at makakapal ang mga walls. Their cities are fortified. And these people are powerful. Ano naman ang binatbat natin sa kanila? Lumaki tayong alipin. Hindi natin sila kayang pataubin. In fact, dinagdagan pa nila. Pakiramdam namin, para lang kaming tipaklong kung ikukumpara sa laki ng mga higanting ito. Napansin ninyo, in-overestimate nila yung laki ng kalaban, in-underestimate nila yung laki ng Diyos. Kaya marami sa atin napapahamak. Masyado nating ino-overestimate ang laki ng problema, nakalimutan mo na na-underestimate mo na yung laki ng Diyos. Kahit gaano kalaki ang problemang nasa harapan mo, mas malaki ang Diyos na iyong pinapanampalatayanan. Amen? And because of that reasoning, biruin mo to, dahil lang sa report ng 10 espiya, mas pinili nilang magpaikot-ikot uli sa wilderness for another 38 years. Mas naniwala sila sa reason kesa sa revelation. Mas naniwala sila sa report ng mga taong ito na ayaw maniwala kasi sabi nila, nandun yung mga, yung mga higante. Nandun yung lahi ng Hittites, ng Jebusites, ng stalactites, parasites, mosquito bites. Na kung titignan nyo mga kapatid, doon pa lang kay Abraham, sinabi niya na yon. Sabi ng Panginoon, yung lupang ibibigay ko sa inyo is a land of the Canaanites, Jebusites, Hittites, lahat ng ites, lahat ng nandun sa sites. Inyo yun. Inulit ng Panginoon kay Moises. Sinabi niya uli, yung lupa ng mga higante na yan, inyo. At nung nakita na nila yung higante, sabi nila, hindi natin kaya. And because of that, the Lord was in essence displeased. Bakit? Kasi una pa lang, 500 years ago, sinabi ko nang may higante dyan na. Pero bakit ngayon parang nagdadalawang isip kayo nung nakita nyo na ang realidad? Hindi masama na i-consider mo ang pros and cons bago ka pumasok sa isang negosyo. Hindi masama na i-consider mo yung wise counsel bago ka mag-invest sa isang negosyo. Hindi masama na i-consider mo ang statistics and probabilities, but don't just listen to the facts. The facts doesn't have the final say. Jesus is.
Oo, totoo yung report nila. May higante naman talaga doon. Hindi naman dininay ng Panginoon yun eh. Pero hindi yung katotohanan yun ang dapat makapagpa-discourage sa inyo na huwag kayong tumuloy sa pangako ng Panginoon. Maliwanag ko naman niyang sinabi at dinisclose. Pero yung presensya ng kaaway should not discourage you. In fact, yung presence ng enemy is actually a proof that you are on the right track. Na dapat nung nakita niyo yung higante, sinabi niyo, tama si Lord. Hindi yung nakita niyo yung higante, uwi na tayo. Na-discourage sila samantalang sinabi naman na yun ng Panginoon. Kaya nga po napaka-importante ng pananampalataya. Lagay nyo nga sa comment section, faith. That's why faith is all about trust o pagtitiwala. Ang faith hindi yan nagtitiwala lang sa immediate result. It is not based on tangible outcome. Ang tunay na pananampalataya is believing in the will of God and in the timing of our God. Bakit? Kasi hindi naman sinabi ng Lord madaling i-claim yung pangako. Hindi naman sinabi ng Lord na bukas mo mararanasan yung pangako. Pero nananampalataya kang kailanman ng Lord to pa rin yan. Nananampalataya ko na nasa tamang timing ng Panginoon kung kailan niya ibibigay ito. And just because it is a promise, it doesn't mean it's going to be easy. Sabi nga ng Coldplay chapter 3 verse 16, nobody said it was easy. Nobody said it was easy. Kahit manalangin ka pa, kahit mag-worship ka pa, kahit mag-Bible study ka pa, hindi magiging madali. In fact, sa pagtupad ng pangako, sa paglakad mo sa purpose, may mga panahon pang ang babagsak ka, madadapa ka, mag-fail ka. Kasi kahit sumusunod ka na, failure is inevitable. Pag sinabing inevitable, hindi mo po yan maiiwasan. Pero I believe in this world long enough para ma-realize din na yes, ang feedback o ang failure is inevitable, but failure is also a feedback. Every time mag-fail ka, parang may sinasabi ang Lord sa'yo. Every time mag-fail ka, it is actually an opportunity for growth. Sino sa inyo nag-fail na before? Huwag na kayong tumaas ng kamay. Alam ko, lahat tayo nag-fail na before. Nag-fail ka sa goal mo na magpapayat ng 2024. Nag-goal ka na ligawan yung babaeng gustong-gusto mong ligawan. Nag-fail ka sa exam, nag-fail ka sa trabaho. Amen? You disappointed your parents, you disappointed your boss, you disappointed your children. Lahat po tayo, we already made mistakes in our life. Pero napansin niyo ho ba na maraming bagay tayong natututunan sa pagbagsak na hindi natin natututunan sa tagumpay? Di ba? Sa totoo lang, maraming tinuturo ang pagbagsak na hindi mo matututunan kapag laging tagumpay ang iyong buhay. Alam niyo, isa sa mga lives, yung goal ko sa buhay, is every time I met somebody, especially those who are in leadership, those who are in ministry, na mas matanda sa akin, ang requirement ko, 60 years old and above, tinatabihan ko lagi yan. So kapag tinabihan kita, welcome to Senior Citizen Club. Karamihan niya, kami ni Jenny, mahilig kami, tumatabi kami dyan. Pagka nakita namin, mga 60-year-old, pastor siya, lagi ko tinatabihan, and I want to gain as many wisdom as I can. I usually ask the question, ano po ang sikreto ninyo, bakit kayo tumagal sa ministry? Because you've been in the ministry for 40 years. Come on now. What is your secret? And after I said that, pag sinabi niya yung secret niya, I lagi sinasabi, what's your story? Because lahat ng nag-succeed, may story ng failure. May story ng disappointment. Wala akong kilalang nagtagumpay na hindi bumagsak. Wala akong nakitang nagtagumpay na hindi mo na nalugi. Wala akong nakitang nagtagumpay na hindi mo na nadapa. Kahit mga biblical heroes natin, nadapa din yan. Bumagsak din yan. Nagkamali. Si Adam and Eve nagkamali. Si Noah naglasing. Nagkamali. Si Abraham nagsinungaling. Nakapatid niya yung kanyang asawa. Si Jonah, sumuway sa ating Panginoon. Si David, he made a mistake kay Bathsheba. And I'm sure you're familiar with this. Si Peter, nagkamali nung dininay niya ang ating Panginoon. Not just once. How many times? 3 times. Sabi mo sa katabi mo, fasten your seatbelt, mukhang papunta sa'yo si pastor. Mukhang topic yung katabi mo ngayon. Yung kanan, yung katabi mo sa kanan, magiging topic natin yan today. Everybody say Peter. Put that in the chat. Peter, 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 Peter. We are all familiar with the life of Peter. Si Peter is actually considered to be one of the longest, one of the earliest rather, and one of the closest disciple of Jesus Christ. Siya ang isa sa pinakaunang naging disciple, and apparently siya din yung isa sa pinaka naging close kay Jesus na disciple.
Sino sa inyo, humahanga kayo sa buhay ni Pedro? Napansin ko to, no? Maraming ayaw maging Judas at maraming gustong maging Peter. Pero if you think about it, both Judas and Peter failed. Ang difference lang ni Judas at ni Pedro is yung naging response nila pagkatapos ng failure. In fact, kung titignan nyo ang Bible, mas marami pang pagkakataon na nag-fail si Peter kesa kay Judas. Pero pag tinanong mo ang tao, sino sa inyo gusto maging Judas? Taas nga kamay. Wala ah. Pero sino sa inyo gusto nyo maging katulad ni Peter? Marami magtataas ng kamay because we've seen Peter to be one of the closest and earliest disciples of Jesus Christ. We're so hard on Judas, pero sometimes we have not seen in context that Peter failed multiple times. For example, when Peter walked on water, he literally walked on water, but he failed. Nagsimula siyang lumalakad, amen, he was so confident in getting out of his comfort zone. Wala tayong problema sa confidence ni Peter. Never pinagdudahan na si Peter ay may confidence. Sa lahat ng disciple na nandun, si Peter lang ang nagsabi, Lord, I will come to you and walk on water. He has the confidence. Pero tingnan nyo to, si Peter walang problema in stepping out of his comfort zone, pero yung confidence niya na-shake. Na-shake ang kanyang confidence nung nakita niya yung external circumstance, yung bagyo at yung alon. And what's the result? Lumubog siya. Pero thank God nandun si Jesus, lumubog siya pero hindi siya nalunod. Because He will never allow you to drown before His presence. Amen? Bukod doon, nagkamali din si Peter nung nirebuke niya si Jesus. Tingnan niyo to ha. Si Peter lang ang kayang gumawa na makapag-rebuke ng Son of God. I-rebuke mo, Creator of the heavens and the earth. Naalala niyo yung istorya mga kapatid? Na nung sila'y nasa Last Supper, nasa hapagkainan, at itong instance na ito who do you say I am? Ang sabi ng Panginoon sa kanila, at ang sabi ni Peter, I believe you are the Messiah. Ang taas siguro ng confidence ni Peter kasi sabi ni Jesus Christ, only the Spirit can reveal this to you. Parang, wow. Sabi ng mga disciples, wow, Pete, wow. And everybody is believing, and probably Peter was so consumed with his belief in himself to the point na nung pagkatapos ng compliment ni Jesus sa kanya, sinabi ni Jesus Christ na siya ay mamamatay, and Jesus predicted his death. Biglang nagsalita ulit si Peter. Ano sabi ni Peter? Lord, I will not allow that to happen to you. Ano sabi ni Jesus Christ sa kanya? Get behind me, Satan. He failed. He failed with his perspective na mas mission-minded si Jesus. That he was not there to please people. He was not there para iligtas ang kanyang sarili. He was there to save the human race. At hindi hahayaan ng Panginoon na pigilan ni Peter yung misyon ng ating Panginoon to seek and to save the lost. Alam niyo po ba na si Peter nag-fail din nung nakatulog siya habang nagpipray sila sana ni Jesus? Naalala niyo yun? The night before Jesus was arrested, ang sabi ni Jesus Christ doon sa kanyang tatlong disciple kay Peter, James, and John, mag-stay kayo rito at mag-pray. Pero imbis na mag-pray, nakatulog. Parang pamilyar ba? Parang pamilyar ba? May kilala ba kayong ganyan, yung nagpe-pray lang, hindi na naka-amen? Kaya alam nyo, delikado ang natutulog habang may preach. In fact, alam nyo, okay, let me tell you this. Hindi ko ito sinabi kaninang umaga, pero alam nyo po ba na ang pagtulog habang preaching nakakamatay? Meron account sa Bible yan, sa Acts, habang nagpipreach si Apostle Paul, meron nakikinig sa kanya, nakaupo sa may bintana, nakatulog, bumagsak, patay. Buti na lang nandun si Apostle Paul, binuhay siya uli. Kung wala, patay siya po. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka matutulog, nakakamatay yan, baka matuluyan ka. Si Peter, biruin mo to. I mean, in-overestimate niya yung kanyang lakas at in-underestimate niya yung spiritual battle. Ano nangyari? Nakatulog siya. He failed with his mission. Nung dinakip na ang ating Panginoong Yesus, sino yung aggressive na tumaga ng tenga ni Malchus, na servant ng high priest? Si Peter din yun. And this was not the intention of Jesus Christ. But again, he failed. He failed multiple times.
including that very same night that Jesus was arrested. Not just once, not just twice. How many times? 3 times. Paano nangyari na yung pinaka-early, pinaka-close disciple ni Jesus Christ, paano nangyari yung isang disciple na may extreme loyalty ay nag-fail at dininay si Jesus Christ na kasama niya for 3.5 years? And today, I want every one of you na isama ko sa isang journey for us to see the progression of how Peter failed. And I believe this is exactly the story of how many of us, kung bakit paulit-ulit tayo nagpe-fail sa lahat ng mga goals in life. Because sa 2025, marami na naman sa atin ang magse-set ng goal. And I don't want you to be frustrated na hanggang January 9 lang yung inyong New Year's resolution and you will start to blame yourself. I'm a failure. Sinikap ko, hindi ko nagawa. And I believe there are progressions kung bakit tayo napupunta sa failure. Tignan natin, paano nga ba bumagsak? Paano nangyari na dininay ni Peter si Jesus Christ? Let's go back to that story. In Matthew 26, kung saan naghahapunan ang ating Panginoong Hesus kasama ang kanyang mga disciple, o mas kilala nating the Last Supper. Ang sabi ng Matthew chapter 26, verse 31, then Jesus told them, are you still with me? Jesus told them, this very night, you will all fall away on account of me. For it is written, I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered. But after I have risen, I will go ahead of you into Galilee. In essence, sinasabi ni Jesus Christ, this very same night, lahat kayo will fall away. Napansin niyo ba yung salitang all? Balik mo nga, anak. Balik mo, anak. Verse 32. Nak? Nak, verse 32. Naghang. Okay? This very night, you will all, everybody say all. So, predict ni Jesus Christ, lahat kayo will fall away on the account of me, sapagkat isinulat na ito, na predict na ito, that all of you will fall away. Pero tignan nyo, ang sabi ng verse 33, nag-reply si Peter. At ang sabi niya, even if all fall away, ang sabi ni Peter, even if all fall away on account of you, I will never do that to you. Interesting. Ang sabi ni Jesus Christ, lahat kayo will fall away. Lahat kayo magkakamali, lahat kayo aalis, lahat kayo iiwan niyo ako. On this night, naaarestuin ako. Ang sabi ni Peter, Lord, kung lahat ng to, tinuturo niya lahat ng mga disciples na kasama niya that day. Sinasabi niya, even if all fall away. Now, this is interesting kasi sabi na nga ni Lord, all of you. Now, di ko alam kung saan kayo nag-aral na school, pero doon sa pinag-aralan kong school, pag all, lahat. So, nung kausap ni Jesus Christ yung 12 disciples, He was referring to the 12 disciples, including Peter. But Peter was so confident. Sabi niya, hey, Lord, ibahin mo to. Even if all this fall away, ano sabi ni Peter? Balik mo, anak, I never will. Hindi ko po yan gagawin sa'yo. Ano sabi ng verse 34? Well, truly I tell you, Jesus answered, this very night, before the rooster crows, you will disown me 3 times. Sa pagtilaok ng manok, ididinay mo ko ng 3 beses. Pero si Peter hindi papayag yan. Sabi ng verse 35, but Peter declared, even if I have to die with you. Whoa, man. Sabi ni Peter, kahit mamatay po ako. Sabi niya, I will never disown you. At sabi ng ibang disciple, yeah, we'll never do that. We'll never do that. Talaga si Peter, leader talaga siya eh. Amen? Because sabi ni Peter, Lord, sabi ni Jesus, lahat kayo will fall away. Sabi ni Peter, Lord, di ako yan. Hindi ko yan gagawin sa iyo. I will tell you this, Peter. Ngayong gabing ito, sa pagtilaok ng manok, ididinay mo ko 3 beses. Hindi, Lord, kahit lahat ng to. Ano kaya sabi ni John, sabi niya, I will never disown you. Ang unang stage ng failure is overestimating your strength. Ang unang stage ng pagbagsak natin is the moment you overestimate yourself. Balik mo ang verse 33. Ang sabi ni Peter, even if all fall away, highlight that part, all fall away on account of you.
kahit lahat yan. I will never do that to you. Pero ang sabi ng verse 35, even if I have to die with you, I will never disown you. And all the other disciples say the same. Which I believe, mga kapatid, listen to me, look at the screen. Sa akin palagay, isang malaking hypocrisy. If we will act like we are never going to fail. Isang malaking hypocrisy na sasabihin natin hindi ako magfe-fail. Because yan ang exact reason kung bakit maraming natatalo sa laban, bumabagsak sa examination, maraming mag-asawa ang naghihiwalay kasi sinasabi nila, I can handle this. Text lang ng ex yan. I can handle this. I am strong. I can handle this. Hindi ko nga type yan eh. I can handle this. Ang taas mo na eh. Bigla kang sumakses eh. Makikita mo sa imagine mong success ka eh. Pero step by the step lang yan. Papunta sa... Kung di nyo nag-guess yun, di kayo... Okay. Gen Z, come on, help me out. Tawan-tawa yung mga Gen Z. Success? Sumakses eh. He was so confident and full of himself. Sabi niya, Lord, kahit gawin niya, si John gagawin niya, si Luke gagawin niya, si Matthew gagawin niya, si Judas gagawin niya, but I will never do that to you. I will never disown you. May kilala ba kayong ganyan? Overconfident about himself? Kaya pansinin nyo, pag nag-a-apply ka pala ng trabaho, lahat sasabihin mo, matanggap ka lang. What can you contribute to this company? Ala, may contribution ba? Di ko alam Di ba sasabihin mo para matanggap ka, Sir, I am willing to learn. I can work under pressure. Pag 3 years na sa kumpanya, hindi ko trabaho yan Kala ko ba willing to learn? Why? We overestimated our strength. Pansinin nyo to. Madalas po tayong bantay sarado sa mga weakness natin. Pag weakness mo, alam mo, binabantayan mo ang weakness mo. Kung mahina ka sa chocolate, bantay sarado ka dyan. Kaya marami kang guards. Marami nagpapaalala sa iyo. Kung mahina ka sa babae, bantay sarado ka dyan. Kung mahina ka sa bisyo, bantay. Kung mahina ka sa sugal, bantay ka sarado ka dyan. Pero walang nagbabantay sa strength natin. At alam nyo ba, yung unguarded strength pwedeng maging weakness pag hindi nabantayan. The moment we overestimate ourselves, kasi kaya sabi ng 1 Corinthians, mag-ingat kayo na akala nyo nakatayo pa rin kayo, pero ang totoo nakabuwal na kayo. Because sometimes we are overconfident na kaya natin and we can handle it. And sabi ni Peter, Lord, come on now, we've been together for 3.5 years, hindi ko po yan gagawin sa iyo. Ako po ang pinaka-loyal na follower mo. I will never do that to you. And we all know the story. A few hours later, he denied Jesus, not just once, not just twice, but 3 times. He overestimated himself and his strength. And that's the first stage of failure. The moment that you're too confident about your strength, without realizing that all of us can only come boldly to the throne of His grace through His grace. Not by our strength. Kaya sabi ni Apostle Paul, don't ever trust your flesh. Like ko sinasabi kay Jenny, pagkatiwalaan mo na ako sa lahat ng bagay, wag lang sa flesh. Amen? Yung katabi mo, kahit hindi masyadong gwapo yan, huwag kang overconfident. Pag marupok yan, pag overconfident sa ating lakas, that could be a start of failing. So what happened to Peter? He was so overconfident about himself. Sabi na, hindi ko kayo i-disown. And what happened next? Jesus was arrested. So di ba, tinaga niya yung tenga ni Malchus, binalik ni Jesus yung tenga ni Malchus, inaresto si Jesus Christ. Nasa si Peter? Where is he? Kala ko ba sabi ni Peter? Naalala niyo sabi ni Peter? Even if I have to die with you. Kaya nung inaaresto si Jesus, si Peter. Kala ko ba? Even if you have to die with me, you will never disown me. Because sometimes magaling lang tayo si Peter lang to Taga-ibang church to kasi perfecto kayo magaling lang tayo minsan pag sinasabi pa lang natin na I will never do that. I will never cheat on you. I will never fail you. I will never disappoint you. I will never frustrate you. But again, do not be overconfident about your strength. Rely on God's grace. So ano nangyari kay Peter? Asan na nga ba si Peter? So inaaresto si Jesus. Nasa si Peter.
Look at this. Sabi ng Luke chapter 22, verse 54. So they arrested Jesus Christ and led him to the high priest home. Highlight that part. And Peter followed. Yun naman pala. Sumunod naman pala. Pero at a distance. So he saw Jesus, but he was standing back. That he was so afraid to be associated with Jesus Christ, that instead of standing with Jesus Christ, stay back. Nanatili siya sa likod. He's following Jesus at a distance. And that's the stage number 2 for failing. Following Jesus at a distance. Sumusunod, pero ayaw mong i-associate ang sarili mo kay Jesus Christ. And the moment na ayaw mo nang magpa-associate as a Christian, as a follower of Jesus Christ, that's stage number 2 of failing. Na hindi ka lang overconfident sa iyong sarili. Now, I'm still a follower of Jesus Christ. Hindi nga lang all in. Okay, ma-offend. Hindi po kayo ito. Taga-ibang church po ito. Amen? He's following Jesus at a distance. That he would rather stay back than stand with Jesus. After all, sinabi niya, di ba? Even if I have to die with you, I will never disown you. But where is he when Jesus was arrested? He was following Jesus at a distance. Here's what's happened next. Ang sabi ng verse 55, nung si Jesus Christ ipinasok doon sa isang courtroom para litisin, ang sabi ng scripture, verse 55, yung mga guards nagsindi ng apoy, bear that in mind, nag-create ng bonfire in the middle of the courtyard and sat around it. And Peter joined them there. Now, listen to me. Look at the screen. Why shot, please? Ang sabi ng scripture, amen, nung pinasok na si Jesus Christ sa isang kwarto, and I made a research about this, intensive research of how was this, paano ito nangyari? Kasi nung pinasok si Jesus, sabi ng maraming Bible scholars is that, nung pinasok si Jesus Christ, hindi nakasara talaga yung pintuan, na parang may nakapinid ng konti. At sabi ng scripture, doon sa courtyard, sa labas, ang ginawa ng guards, because it was a cold night, nagsindi sila ng bonfire, at si Peter umupo kasama nila kasi nandun si Jesus, nakikita niya sa pilid ng pinto. So he was still following Jesus, pero ayaw niya ma-associate kay Jesus, so nandun lang siya, tinitignan niya kung ano nangyayari kay Jesus Christ. And he was following, balik mo anak, he was following at a distance. Ano sabi ng scripture? Amen? And Peter joined them there. Look at this, sinamahan niya yung mga guards. Wala siya dapat doon. Dapat nandun siya, katabi ni Jesus Christ. Kasi yun yung pinangako niya, di ba? Pero nasaan siya? Nandun siya kasama yung mga guards. And look at what happened next. Verse 56. Habang nakaupo sila sa bonfire, baka dahil sa lighting, a servant girl noticed him in the firelight. Tinitigan niya si Peter. Sabi niya, this man was one of Jesus' follower. Now, kung si Peter ka, na nangako ka kay Jesus Christ, that even if I have to die with you, Lord, I will never disown you. I will never disown you. Ang sabi ng babae, follower ka ni Jesus Christ, di ba? Anong sagot ni Peter? Verse 57, but Peter denied it. First denial. And then, second denial. And then, yung isa pang woman. Sabi niya, as Peter denied it, sabi niya, woman, I don't even know him. Verse 58, after a while, someone else looked at him again and said, you must be one of them. No, man, I'm not. And Peter retorted. Peter got angry and he cursed. Nagmura si Peter. At kung titignan niyo ang Greek, napamura siya ng malutong, parang chicharon. Puto seiko, sabi niya. He retorted because he doesn't want to be associated with Jesus. Nung nakita siya follower ka ni Jesus, nagsisimba ka doon sa Gia Kamanaba, doon ka sa church si Pastor Stephen. Hindi ako dyan. And he denied Jesus Christ twice already at this point. Just a few hours ago, he was so confident about himself. I will never deny you. I will never disown you. And even if I have to die with you, Lord, I will never do that to you. How many of us can relate to that?
That every Sunday we keep on professing, I will die for you, Lord. I will serve you, Lord. I will continue to love you, Lord. I will give my life to you, Lord. Monday comes. Christian ka ba? Hindi. Paatin-atin lang, paminsan-minsan, because we don't want to be associated with so-called Christians kasi ang pagkakilala nila sa mga Christians, baduy, alive-alive yan, sira ang ulo, mga baliw. Public service announcement, baliw po talaga kami. Alam niyo po kung bakit? Biruin mo, naniniwala ka sa anghel na hindi mo nakikita, naniniwala ka sa Diyos na hindi mo nakikita. Ang tawag po namin doon, pananampalataya. Pumalapak naman tayo mga baliw. Woo! And he was angry. Sabi niya, no, hindi ako part ng community na yan. I never knew Jesus. Hindi ko kilala si Jesus. 1 hour later, verse 59. Fasten your seatbelt. Papunta na tayo sa exciting part. About an hour later, someone else insisted, this must be one of them because he's a Galilean too. Sa ibang translation, I recognize your accent. Galilean ka. Hindi ka makakapagsinungaling. Galilean ka. Di ako Ilonggo, ha? Dili ako Ilonggo, ha? Hindi mo ba tatago yung accent? You are a Galilean. And you know what happened? Ang sabi ng scripture, verse 60, but Peter answered, I don't know what you're talking about. And immediately, while he was still speaking, the rooster crowed. Peter was here, denying Jesus. This time, pangatlong beses, habang nagdi-deny pa siya, hindi ko kilala yan, suddenly, the rooster crowed. And watch this. This is what I love about this passage. So Peter was here. Jesus was standing here in front of this religious court. Habang may pinto sa likod niya na hindi nakasara, nakikita siya ni Peter habang dinidinay niya, hindi ko siya kilala. Hindi ko siya kilala. At tumilaok ang manok. Verse 61. At that moment, look at the screen. The Lord turned and looked at Peter while he was denying Jesus Christ. Jesus knew. So the Lord turned and looked at Peter. If that was me, I would be very devastated. I failed the Savior of the world. I failed Jesus. I messed up. I was supposed to protect him, to stand with him. And suddenly, sabi ng scripture, the Lord's word flashed through Peter's mind na ang sabi ni Jesus Christ, before the rooster crows tomorrow morning, you will deny me 3 times that you even know me. And Peter left the courtyard weeping. Kung iba siguro yun, pwedeng interpretation natin, I told you, you're going to deny me 3 times. When the rooster crowed, it was a reminder for him that he was too confident about himself, about his strength, na nakalimutan niya only by God's grace that we can go and continue. Ang sabi ng verse 62, umalis siya ng courtyard, crying, weeping. And I believe this is the first stage to restoration. Ang first stage ng restoration after you fail. Listen to me. Pagkatapos mo magkamali, pagkatapos mong bumagsak, huwag mong i-minimize ang mistake. Huwag mong i-justify ang mistake. Huwag mong i-rationalize ang mistake. Huwag ka na mag-excuse. Huwag mo nang i-downplay. I-process mo yung sakit. Kung kinakailangan umiyak ka. Kasi you cannot force healing. You cannot rush healing. Hindi mo mababypass ang process. Hindi mo shortcut ang process. You need to heal and you need to recover. Now think about this. Every time natitilaok yung manok, every morning, from that point on, ano kayang tumatakbo sa isip ni Peter? Na habang natutulog siya, tilaok. Is it as if it became a reminder for him about his failure? Pinapaalala ng tilaok ng manok yung kanyang pagkakamali. Pinapaalala ng tilaok ng manok yung kanyang mistake at yung kanyang failure.
At maaring hindi manok ang trigger point mo. Pero naniniwala akong maraming manok sa buhay natin. Na every time mangyayari yung trigger point na yan, naaalala mo kung saan ka nagkamali. Naaalala mo kung paano ka dumapa, kung paano ka lumagapak, kung paano mo na-deny at hindi natupad ang mga pangako ng Panginoon sa iyo. And every time tumitila ako kang manok, sinasabi mo, I blew it again. I failed again. I am a failure. But let me remind you this, every time na babagsak ka, every time na magkakamali ka, every time na magfe-fail ka, ibig sabihin lang nun, you are one step closer to your success. Amen? At hindi katulad ni Peter. Or probably some of you are katulad ni Peter. He denied Jesus Christ 3 times. And you know kung ano mas masakit sa point na ito? Hindi na siya nakapag-apologize kay Jesus. Hindi na siya nakahabol at humingi ng tawad kay Jesus. Lord, patawarin mo ako. I never meant for it to happen. Wala na. Kasi sabi ng scripture, that very same night, amen, nilitis ang Panginoon, hinatulan ng Panginoon, and at 3 o'clock in the afternoon, He was crucified and died. Where was Peter? He was gone. He was weeping. Umiiyak siya, nagsisisi siya kanyang pagkakamali. And what could have, ano kayong tumatakbo sa isip ni Peter nung nalaman niya, Jesus is dead. Hindi man lang ako nakapag-sorry. Hindi man lang ako nakapag-apologize. I should have done better. I'm a failure now. Paano ko mababago ang aking future? I am the earliest and the closest disciple of Jesus Christ. Maganda ang purpose ng Panginoon sa aking buhay. Bakit po ito nangyari, Panginoon? And just imagine this. You denied Jesus Christ. You were not able to apologize with Him. Ang puso mo filled with guilt and shame. And what do we usually do in this kind of situation? Instead of processing the pain, we make ourselves busy. Naghahanap tayo ng distraction. You know what happened to Peter? Many people don't know what happened to Peter after this. Kasi syempre, ang spotlight natin na kay Jesus Christ na, He was crucified at the cross. You know what happened after Jesus died? Nung namatay si Jesus Christ, hindi na nakahingi ng sorry si Peter. Alam mo ginawa ni Peter? Kinausap niya mga disciples. John 21 verse 3. Simon Peter said, "Hey guys, I'm going fishing." Highlight that part. I'm going fishing. Siguro, for 3.5 years, araw-araw silang may gawa. Araw-araw silang may appointment. Araw-araw kung saan sila nagpupunta. And then all of a sudden, Jesus was dead. Ang gagawin natin, guys? Sabi ni Peter, basta ako, mangingisda ako. And that is interesting to me. Bakit? Kasi si Peter ay dating fisherman bago siya naging follower ni Jesus Christ. He was once a fisherman bago siya naging fishers of man. And after that denial, ang unang instinct niya, balik na lang ako dun sa pangingisda. Ang third stage ng failure, relapse. Dahil sa sobrang guilt and shame, bumabalik tayo sa ating lumang pagkatao. Binabalikan natin kung saan tayo expert, kung saan tayo magaling. Trying to find something na magbavalidate. Hindi ka pa naman laos. Hindi ka pa naman talunan. Hindi ka pa naman talaga failure. Kaya habang nag-uusap-usap sila, balik mo anak, verse 3. Sabi ni Peter, balik na lang ako sa pangingisda. At tignan niyo yung mga disciples. Si Matthew nandyan ha. Sige, sama kami. Ano namang alam ni Matthew na tax collector? Pero siguro, all of them were filled with guilt and shame kasi nung na-crucify si Jesus Christ, si John lang yun nandun. Lahat sila, they fall away. Lahat sila tumakas. Kaya sabi ni Peter, let's go back fishing. So watch this. So they went out in a boat. No, balik mo anak. Verse 3. So they went out on a boat, but they caught nothing all night. Sabi ni Peter, let's go back fishing. Ano sabi ng scripture? Nung nangingisda na sila, buong gabi silang nanguhuli ng isda, wala silang nahuli. Kahit isa. Na maraming Bible scholars ang magsasabi, pastor, kaya lang naman sila ng isda. Naghahanap lang sila ng for fun lang ba? For fun. Meron ba nangingisdang buong gabi for fun?
Most likely, they were not fishing for fun. Naghahanap sila ng distraction. Distraction in business. Kasi siguro, gusto nilang patahimikin yung voice of condemnation and shame na nararamdaman nila sa kanilang puso. Kaya imbis na magpagaling, imbis na magpaproseso, imbis na lumapit sa mga leaders, sa counselors, sige, sasagutin na kita. I will enter another relationship. I will apply to a new company. I will start a new business. Kasi akala natin yung bagong relationship, yung bagong kumpanya, yung bagong stage ng buhay natin, yun ang makakapag-cure para man lang mawala yung feeling ko ng guilt and shame. But you never really process that pain. And what will happen? Hanggang sa new relationship, dala-dala mo yung guilt. Hanggang sa new relationship, dala-dala mo yung shame. Hanggang sa new job, dala-dala mo yung attitude and behavior na yun. Because hindi mo talaga prinos. Dinistract mo lang ang sarili mo. Kinover up mo lang yung sakit. What you need is not a cover up. Ang kailangan mo covering, not cover up. Ano ang difference ng covering sa cover up? Katulad ng pagmamahal ng Panginoon, ang sabi ng Scripture, God's love covers multitude of sin. Yun ang dapat ginagawa natin. Na sa gitna ng ating pagkakamali, hahayaan natin na yung pagmamahal ng Diyos ang mag-overwhelm. Lord, iproseso mo yung sakit. Nasaktan po ako, nagkamali po ako, ang baba po ng tingin ko sa sarili ko, pero alam ko, Lord, na may plano ka sa sitwasyong ito. I am not going to fail backwards, I am going to fail forward. I'm going to use this failure as a stepping stone para sa bagong season na gusto mong gawin sa aking buhay. But instead of failing forward, many of us are failing backward. Kaya nga, let me just say this sa lahat ng parents, sa lahat ng mga leaders right here, kung talagang mahal ninyo ang team ninyo, ang small group ninyo, ang pamilya ninyo, covering ang i-offer nyo, wag cover up. Wag nyong pagtakpan yung mali. I-cover nyo sila sa panalangin, i-cover nyo sila sa grace. Si Adam and Eve, nung nagkamali sila, anong ginawa ng Lord? Nagtahi siya ng damit to cover their nakedness. But sometimes what we do, natatakot tayong i-expose ang ating nakedness, natatakot tayong i-expose ang ating mistake. So instead of finding a covering, we cover it up. We are trying to conceal it. Tinatry nating pagtakpan. Tatandaan po ninyo ito. Ang covering motivated ng pagmamahal, pero ang cover up motivated ng takot. Natatakot kasi ako pag umamin ako, baka mag-iba tingin nila sa akin. Tatanggapin pa kaya nila ako pag nalaman nilang dati akong adik? Tatanggapin pa kaya nila ako pag nalaman nila na dati ako nagkamali, na nalugi yung negosyo, na nagastos ko yung pera na dapat gagamitin ko para sa tuition fee? Natatakot ako. Kaya I'm trying to find a cover-up. And look at what happened. Because they are trying to find a distraction, balik na lang tayo sa pangingisda. Look at this. Look at this. Ang sabi ng next verse. Balik mo yung next verse, verse 3. Balik mo, anak. So they went out in a boat, but they caught nothing all night. Now look at the screen. Tingin kayo sa akin. Is this familiar to you? Is this familiar to you 3.5 years before? Ano yung pagkakataon na nakilala ni Peter si Jesus Christ? Come on now. He was catching fish all night. And they catch nothing. 3.5 years later, balik na lang tayo sa pangingisda. And look at what happened. Nanguhuli sila ng isda buong gabi at wala silang nahuli kahit isa. So, tignan nyo to, ha. Si Peter, ano trabaho niya before? Mangingisda. Kabisado niya ang dagat. Alam niya kung kailan mangingisda. Eksperto siya sa pangingisda. Tapos nung nagisda yung ekspertong mangisda, walang nahuli kahit isang hipon. Something's strange here. Because alam ko ang puso ko is filled with guilt and shame. Hindi ako nakahingi ng tawad sa Panginoon. Punong-puno ang puso ko ng pagsisisi na dininay ko ang ating Panginoon. Ngayon, ginawa ko yung kaisa-isang bagay na eksperto akong gawin, na alam kong magsasaksid ako. And then, I caught nothing. It sounds like a... Okay, I need your brilliant minds here. Dininay niya si Jesus 3 times. Hindi siya nakapag-apologize. Tangan-tangan niya yung guilt and shame. Tangan-tangan niya yung condemnation. Sabi niya, balik na lang ako sa pangingisda. Kasi yun ang alam kong gawin.
Doon ako eksperto. Kabisado ko kung nasa ng isda. Alam ko kung kailan ako manghuhuli. Kabisado ko tong dagat na to. At nung nanghuli siya ng isda, wala siyang nahuli. It sounds like another failure. He failed again. Because he was expert in catching fish. And what will you do kung yung bagay na kabisado mo, hindi pa rin naging fruitful? Imagine niyo to, kabisado niyo yung dagat, mangingisda siya, pero buong ni isang hipon wala. Eksperto ka dun sa ginagawa mo, proud ka sa portfolio mo, pero ni isang kliyente walang nag-inquire. Hindi ka ba nagtataka na baka may message si Lord sa iyo? Kung bakit ginagawa mo naman yung bagay na sanay kang gawin, alam mong excellent ang iyong ginagawa, pero nung ginagawa mo parang hindi ka ba nagtataka kung bakit you are trying to go back, pero nung bumabalik ka, hindi yan nagiging fruitful? I still remember many years ago, nung tinatakasan ko ang pagpapastor, bumalik ako sa negosyo ko. And I know I'm good at my work. I know I'm good at I know I'm talented in that area. I know I am talented in that field. But for some reason, kahit anong talent mo, kahit anong exert mo ng effort, ni isa, walang inquiry, walang naniniwala sa'yo. Is it as if parang nagsasabi ang Panginoon sa'yo? Sure ka ba? Hindi kaya yung failure na ito is actually God's protection? Kasi sa totoo lang, pine-prevent ng Lord ang kanyang mga disciple na bumalik sa kanilang buhay. Pine-prevent ng Lord na mag-backslide sila. Anong ginagawa mo dyan, Matthew? Tax collector ka. Anong ginagawa mo dyan, Peter? Fishers of man ka na. And now you are trying to go back? Kaya they are catching all night and they caught absolutely nothing because God is in essence preventing His people from coming back. Minsan may mga failure sa buhay natin na inaalaw ng Panginoon para ma-realize natin, ito ang sign mo at senyales mo. Ayaw ka nang pabalikin ng Lord sa lumang buhay. He was trying to catch fish all night. And Peter was frustrated and disappointment. What would we do? Sabi ni Matthew, akala ko ba okay tayo? Akala ko ba magtatagal tayo? Akala ko mahal mo ako. Akala ko ako lang. Akala ko ipaglalaban mo. Akala ko magtatagumpay ito. Akala ko ba hindi to scam? Then all of a sudden, you catch yourself failing again and again and again. Ilang buwan ka na nagtatry magpapapayat, paulit-ulit. Hihinto mo yung habits, paulit-ulit. Ilang take ng exam, paulit-ulit bumabagsak. Relationship, paulit-ulit na naghihiwalay, nawawala. Paulit-ulit kang nababasted, paulit-ulit ka na heartbroken, paulit-ulit ka natatanggal sa trabaho. You are losing the game. Bumabalik ka sa pagsusugal, hindi ka manalo. Sabi mo, eksperto ako dito Hindi ka talaga pinapapanalo ng Diyos. Kasi pag nanalo ka dyan, pag nakahuli ka ng isda, babalik ka na naman. He was just trying to protect you. God is talking to you. Through that failure, He's talking to you. So ano nangyari? Nung madaling araw na, verse 4, Jesus was standing on the beach. So meaning, nasa pampang si Jesus Christ. But the disciples could not see who Jesus was. So Jesus called out, "Fellows, have you caught any fish?" Imagine mo to, buong gabi ka nanguhuli ng isda, wala kang mahuling isda, frustrated ka, ni isang hipon. Alamang wala kang mahuli. Tapos may isang boses doon na hindi mo kilala, magsasabi, "May nahuli na kayo?" Para bagang sinasabi ni Lord na, sige, try niyong balikan. Mag-i-effort ka lang. Walang mangyayari dyan. I will prevent that. God is so powerful. Inutusan niya, tilapia, huwag ka lalapit dyan sa lambat na yan. Bangus, patay ka. Inihaw ka, malis ka dyan. May mga isda nang gusto pumasok ng lambat, but God is preventing it to come. Doon. At nung mag-uumaga na sabi ni Jesus, "Guys, may nahuli ba kayo isda?" Mas maganda pa talaga yung Bible, sa totoo lang. Mas entertaining pa yung Bible kaysa kay Daming
May nahuli kay isda. Alam mo ang sagot nila, no, no. Ang sabi ni Jesus Christ, verse 6, itapon niyo yung lambat ninyo sa kabilang side and you will get some. Okay. Weird. Tinapon nila sa kabilang side, so they did, and they could not haul in the net. Hindi nila maiangat yung lambat. Biruin mo, dito sila nanguhuli ng isda. Ang sabi ng Lord, ilagay mo lang sa kabila. Nilipat lang dito. Dito walang huli, tapos dito meron. Hindi ka ba magtataka sa Diyos? Kasi this time, ang sabi ng Lord, bangus, pasok. Pasok. Huwag ka na makulit, pumasok ka. Lahat ng malalaking isda kayo dyan, huwag na kayo pasok. Pinapasok ng Lord sa lambat lahat. At sa sobrang dami ng kanilang huli, hindi nila maiangat yung lambat. Familiar ba to? 3.5 years ago. Very same morning. Buong gabi silang nanghuli ng isda, wala silang mahuli. Ano sabi ng Lord? Launch out into the deep. At nung pumunta sila ng laot, they caught a boat sinking, net breaking, loads of fishes. Listen to me. Is it as if God is recreating the miracle to remind them, alam ko nagkamali ka, Peter, pero yung purpose mo, tuloy. Tuloy. Hindi porket nagkamali ka, natapos na rin ang pagtawag mo. Hindi porket bumagsak ka, wala ng plano ang Diyos sa'yo. Hindi porket nagkamali ka, ang Diyos magkakamali sa pagpili niya sa'yo. Hindi nagkamali ang Diyos na ikaw ang pinili niya. Hindi nagkamali ang Diyos sa kanyang mga pangako sa'yo. In fact, nung ni-recreate, by the way, yung miracle na yan, 3.5 years ago, yan yung isang milagro kung bakit sumunod si Peter. That's the first miracle na nakita niya kay Jesus Christ. And then 3.5 years later, ni-recreate ng Lord yung kauna-unahang miracle na nasaksihan niya para i-remind siya, ito na yung bagong simula. This is a new beginning. You're not too far gone. May plano ang Panginoon sa iyo. May purpose ang Panginoon sa iyo. Nagkamali ka man, lumayo ka man, nakalimot ka man, pero ang plano ng Diyos at ang purpose ng Lord sa iyo hindi nagbabago. May pagtawag pa rin ng Panginoon sa iyo. Kaya nyo pa? So, habang inaangat nila yung lambat, verse 7, habang inaangat nila yung lambat, the disciple that Jesus loved, si John yun, sabi niya, si Lord yun! In-associate ni John, hindi to kaya ng tao. With man, this is impossible. Only Jesus. Naalala ko, Adriana, ganito rin yung nangyari, Pete. Let's go. It's the Lord. And watch this. When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his tunic, for he had stripped it for work, jumped into the water, and headed to shore. Hindi siya nakapag-apologize. Hindi siya nakahingi ng tawad sa Panginoon. This is the first conversation na meron siya kay Jesus Christ after the failure. At doon sinabi ni John, si Lord John. Ginawa ni Peter, sinuot niya yung kanyang balabal at tumalon. Nandun si Jesus Christ sa pampang. Andito sila sa may dagat. Kung ako si Peter, kung ako lang. Hindi ako, pero kung ako lang. Pero hindi ako. Sumakses Okay? kung hindi, pero hindi ako. Kung ako si Peter, pasin nyo ba, pag meron kang atraso sa isang tao, hindi ka lalapit sa kanya. May issue, may unfinished business kayo This is the first time na may meet niya ang ating Panginoong Hesus. Nakuha ko si Peter, imbis na tatalon ako sa dagat palapit kay Jesus Christ, tatalon ako sa dagat palayo kay Jesus Christ. Pero there is something about Jesus Christ na kahit nagkamali ka, na kahit bumagsak ka, when you look at Him, you never see in His face condemnation. You'll never see in His face na hinusgahan ka ng Panginoon. That His face is a face of grace na imbis na tumakbong palayo, sabi ni Peter, I will stop running away from the Lord and I will start running towards the Lord.
for He has forgiven me and He has saved my life. So ano sabi ng scripture? Si Peter, tumalo ng bangka, lumangoy, palapit sa pampang. Yung mga disciple, anong ginawa? Sabi ko sa inyo, mas maganda pa ito kay Daming Sir. Verse 8. Verse 8. The others stayed with their boat. Ikaw lang naman may kasalanan, ikaw bahala dyan. And pulled the loads nets to the shore, for there were only about 100 yards to the shore. Verse 9, when they got there, watch this. They found a breakfast waiting for them. Ano yung breakfast? Fish. Cooking over a charcoal fire and some bread. Hinuhuli pa lang nila, iniihaw na ni Jesus Christ. Kaya pala sabi ni Jesus Christ, may nahuli na kayo? Andito eh. Sabi ko sa inyo, mas maganda pa ito eh. Amen? He was cooking fish and bread on a charcoal fire. You know what happened after this? Jesus and the disciples had a beautiful breakfast. Nag-agahan sila, nag-set up sila ng bonfire. Familiar ba? May fire. Is it as if God is recreating that night? That when Peter made a mistake doon sa bonfire, and every time siguro makakakit, he was reminded of his denial, pero pinakita ng Lord na nag-iihaw siya on fire to remind him, you're forgiven. You're restored. You are redeemed. So sabi ni Jesus Christ habang nag-iiyaw siya, verse 10, bring some of the fish you just caught. Dalhin nyo rito yung mga isda. So Simon Peter went aboard, dragged the net to the shore, and there were 153 large fish, and yet the net had not torn. Jesus just turned that failure into a miracle. Jesus has the capacity to turn your moral failures into a beautiful testimony. Makikita ho natin dito that even in the midst of Peter's failure, God is in that rejection after all. God is in that denial after all. God is in that pain after all. At marami sa atin are filled with guilt and shame. But let me tell you this. Ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa. Si Lord ang naglagay ng mga bituin sa kalangitan. Talaga bang iniisip mo na hindi niya alam yung heartbreak na nararamdaman mo? Talaga bang iniisip mong hindi alam ng Diyos na lonely ka? Yung luha mo? Yung iyak mo sa Panginoon? Talaga bang iniisip mo, hindi naririnig ng Lord yung questions mo at hindi alam ng Diyos na skeptical ka na at nagdududa ka na kung talagang buhay siya? Alam ng Diyos lahat yun. Alam ng Diyos lahat ng tanong mo. Alam ng Diyos ang entire situation mo. Pero gusto lang ipaalala sa iyo ng ating Panginoon, you don't have to stay miserable all your life. He has the power to turn your mess into a message, a test into testimony, a trials into triumph, a labor to favor. Kailangan lang i-reorient natin ang mga mata natin na makita natin na lahat ng bagay inaalaw ng Diyos na mangyari kasama ang pagbagsak. Kasi meron siyang eternal purpose. Learn to reframe your failures. Pag masyado kang nakafocus sa pagkakamali, madidisappoint ka. Pero kung makikita mo ang kalakihan ng pangako ng Diyos, sabi nga nila, kahit yung kasalanan mo kasing laki ng pinakamalaking barko sa buong mundo, ang pag-ibig ng Diyos kasing laki ng pinakamalaking karagatan. His grace will swallow your pride. His grace will swallow your mistake. His grace will swallow that. So fail forward. Remind yourself, ang mga failure sa iyong buhay is not meant to shame you, but to shape you. Si Judas, after his failure, he committed suicide. Si Peter, after his failure, bumalik siya sa pangangaral ng salita ng Panginoon. And on the first church service of the early church, Peter was actually preaching about the goodness of God, the resurrection power of God. You know what happened? That very same day, 3,000 people were saved. In Acts chapter 2, verse 40 to 41,
Then Peter continued preaching for a long time, strongly urging all his listeners, save yourselves from this crooked generation. Iligtas nyo ang inyong mga sarili. Verse 41, and those who believe what Peter said were baptized and added to the church that day 3,000 people in all. Yung parehong bibig na nag-deny kay Jesus Christ 3 times, yun din yung parehong bibig na ginamit ng Panginoon para i-preach ang kanyang gospel. Mga kapatid, huwag ka nang magtaka na yung parehong area ng kinabagsakan mo, yan din yung gagamitin ng Lord na magiging testimony mo. Huwag ka nang magtaka na kung saan ka bumagsak, doon ka rin itatayo ng Panginoon. You have an option right now. Alam ko marami sa inyo bumagsak, lugmok, iba-iba intensity, emotional, mental, physical, financial. We have different failures in our lives. But you have an option right now. Mananatili ka bang nakadapa? O babangon ka kasi once na bumangon ka, panalo ka na kagad. Huwag mo naman bigyan si Satan ng luxury na tuwang-tuwa siyang nakikita kang nakabagsak, nakalugmok. Huwag mo ibigay kay Satan yun. Gamitin mo yung failure mo para gamitin mong testimony. Ikakahiya ni Satanas yun. Yung lahat ng ginawa niya at inalaw niyang mangyari sa iyong buhay. Kasi yun din yung parehong failure na gagamitin ng Diyos para maraming tao ang makakilala sa Diyos. That God will use what you have been through to help others get through also. Nagagamitin ng Lord ang testimony mo, ang failure mo, ang mistake mo, para ang kanyang kaharian ay makilala ng maraming tao. Grabe, no? Sukdulan ang pag-ibig ng Diyos. Grabe ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Huwag mo kakalimutan yon. Mahal na mahal ka ng Diyos. Huwag ka sumuko dahil lang bumagsak ka. Lahat bumabagsak. Pero huwag mo kaya pinagtatawanan tayo ng kaaway at ni Satanas na nakikita niya tayong nakabagsak. Receive His grace. By God's grace, tatayo ako. Lord, allow me to stand. Allow me to continue. Allow me to press on. Allow me to recover and heal. And guess what? Magugulat ka na lang. Baka sa 2025 na yung breakthrough mo. Baka sa 2025 na yung katuparan ng mga pangako ng Panginoon sa iyo at sa iyong pamilya. You'll never know. You'll never know that. Do not underestimate your God, because your God is bigger than your problems. The name of Jesus is bigger than that cancer. The name of Jesus is bigger than your mistake. The name of Jesus is bigger than any other situation or circumstance that you are in. Call upon His name and believe in His grace, believe in His mercy. Come to Him boldly to the throne of His grace and allow His grace to accept you just as you are. Allow Him, His grace, to heal you, to cover you, to hug you, and to remind you. Nagkamali ka, bumagsak ka, pero ang plano ng Diyos sa iyo, nagpapatuloy. Do not concentrate on the fall. Concentrate on the calling of God in your life. In Jesus' name. Everybody stand to your feet. If you are grateful, palapakan natin muli ang ating Panginoon. Palapak emoji in the comment section. If God has been good to you, kung hindi ka iniwanan ng Panginoon, kung hindi ka kinalimutan ng Panginoon, kung hindi nagkulang ang Diyos sa iyo, kung hindi nakalimot ang Diyos sa iyo, hallelujah. Taas natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Lord, turuan mo ang simbahang ito, Panginoon, to reframe our failures. Open up our eyes, O God, to see na lahat ng bagay na inalaw mong mangyari sa aming buhay, inalaw mo po yun for a reason. Huwag mo hayaan, Panginoon, na gamitin namin yung lente namin ng frustration and disappointment, na makalimutan namin that you are beyond time and space. Na meron ka nakikita na hindi namin nakikita. Baguhin niyo po yung perspective namin today, na huwag po kaming masyadong magpakalugmok, ma-depress, maging anxious sa mga bagay na nakikita namin sa kasalukuyan. Bagkus, panghawakan po namin yung generational promise mo. Yung global, national, personal promise mo sa aming buhay, na alam ko, Panginoon, na kung ginawa mo, tinupad mo, alam ko mangyayari at tutuparin mo sa amin. Hayaan mo, Panginoon, na kumapit kami ng buong buo sa iyo at maniwala kami na wala pong imposible sa iyo. That with men it is impossible, but with our God, all things shall be impossible. Come to the Lord right now in your own words
and say, Lord God, I blew it. I failed. I made a mistake. I'm a mess. Nakadapa po ako, Panginoon. Hindi ko alam kung paano ako babangon. Pero alam kong katulad ni Peter, gagamitin mo ang lahat ng pagbagsak na ito, Panginoon, at sa testimony. So enable me through your grace to stand up again, to press on and to continue believing, oh God, na hindi po na wala yung plano mo sa akin. Parte ito ng plano mo. Kasama ito, Panginoon, sa nakita mo. At alam kong gagamitin mo ito, oh God, upang ipakita sa akin that on our own,